Amen. Praise the Lord. Daligo ng Diyos. God bless you po ating mahal na kapatid. Tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po ng aming ginagalang, minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida. Muli kami nagkapasalamat sa araw na ito na binigay mo sa amin. Malaya kami magpuri, magpasalamat sa iyo, Diyos. Taglay namin ang kalakasan, kalusugan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Minsan na pasalamat po, Diyos, sa iman at matamis na presensya. At narito kami, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa oras na ito sa aming pagkikinig sa iyong banal na salita. Alisin niyo po ng mga hadlang at gawa ng kaaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. At muna tigit sa lahat, ating ibinaabot ang dakilang pagpupuri, pagpasalamat, ang mataas na pupuri, pasalamat, pagdadakila at pagsamba ay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God. At gayon din po sa patuloy na pag-aalala sa mga gintong aral at turo ng ating minamahal ginagalang na stand pastor, Lina C. Almeida, sa kanya pong beloved children, sa kanilang pamilya, at sa ating lahat na nandito, mayong gabi ka na itong tanan. Praise the Lord. Sa ating pagpatuloy, mga minamahal, kindly po, buksan natin ating banal na kasulatan. Praise the Lord. Ang ating pong pinaka-topic sa gabing ito po tinatawag na Finding the Lord's Will. Finding the Lord's will. Finding the perfect will of God. Praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos. So sabi po mga minamahal, ang Kristiyano po, the Christians mga minamahal, ito po tinatawag na is one who renounce his will, his own will, mga minamahal, and submit to the divine will of God. Ever say amen. In his life, and all that he does. Ang Kristiyano po, mga minamahal, yun po raw po nga, give up niya ang lahat sa kanyang buhay at siya'y nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Ever say amen. Sa salitaan ng Diyos, sa lahat ng kanyang ginagawa. Ito po yung tinatawag na Kristiyano. Kaya pag Kristiyano tayo, mga kapatid, tayo po ay napailalim sa kalooban ng Diyos. Ever say amen. Ang ating buhay ay saklaw ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mga desisyon, ang ating ginagawa, ito'y napapaloob sa kalooban ng Diyos. Yan po ang tinatawag na Kristiyano. Ever say amen. At ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos po mga minamahal ay gusto ng mahal na Panginoon na ang ating buhay ay napapasakop sa kalooban ng Diyos. Kindly open your Bible from the book of Hebrews, chapter 10, verse 7. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 7. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 10, ang talata 7. Na magkagay sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ay iyong kalooban. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So, ang kalooban ng Diyos ang ating gagawin. Everybody say amen. Pag Kristiyano tayo, mga minamahal, tinawag tayo ng Diyos, merong ilagay ang Diyos sa harap natin na takbuhin. Yung tinatawag na takbuhin, nagdidepende yon sa ating mga talento. Ever say amen. Sa ating tinatawag na capability o kakayahan. Ever say amen. So lahat tayo po narito, mga minamahal, may layunin ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Palapakan muna natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Lahat tayo narito, merong inilagay ng Diyos na tungkulin ang bawat isa sa atin abang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Anong tungkulin yon?
Mga minamahal, alam po natin ang tawag ng Diyos, pag tinatawag ng mahal na Panginoon, ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay personal. Amen. Ibig sabihin ng personal, Diyos mismo ang nangungusap sa bawat isa sa atin. Ano bang pinapagawa ng Diyos sa iyo? Ibig sabihin, mga minamahal, kinokontrol tayo ng mahal na Panginoon. Ang ating kaisipan, nangungusap sa atin ng mahal na Panginoon. Ano bang nararapat gawin ng bawat isa sa atin? Ano bang kalooban ng Diyos? Amen. So sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kindly open your Bible. Sa book of Psalm chapter 23, Psalm chapter 32 verse 8. From the book of Psalms, chapter 32, verse 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Amen. Mga awit, Kabanatang 32, ang talata 8. Aking paalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong kalalakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. O, Amen. palapakan natin ang malakas ang salita ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. So, ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mismo ang Diyos, amen, ang nag-instruct sa bawat isa sa atin. Siya ang nagtuturo sa bawat isa sa atin sa dapat nating lakaran. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ngayon, ang buhay mo ngayon, ang Diyos ang nagtuturo sa iyo. Amen. Nung araw na pagpunta mo rito sa gawain, wala ka ng ganitong kaisipan patungkol sa Diyos. Hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. Sabalit pinili ka nga ng mahal na Panginoon at tinuturuan ka ng Diyos. Amen. I will instruct thee, sabi po ng mahal na Panginoon, and guide thee, and my eye unto you. I will guide thee with mine eye. Ibig sabihin, the eyes of the Lord are over the righteous. Amen. Pinapatnubayan tayo ng mahal na Panginoon sa ating lakad. Amen. Kaya minsan sa ating Kristiyano, kapag taliwas yung ating ginagawa sa kalooban ng Diyos, nandyan yung mga paalala ng mahal na Panginoon. Nandyan yung mga chastisement. Yung blessing disguise din po yun. Kasi ang blessing ng mahal na Panginoon, meron tinatawag na divine blessing, temporal blessing, divine gifts, meron ding afflictions, tinatawag na open blessing disguise. Yung mga affliction minsan dumarating sa buhay natin para itutuwid ng Diyos yung ating lakad. Amen. Kaya pag nandito na tayo sa mahal na Panginoon, mismo ang Diyos ang mag-instruct sa iyo. Amen. Hindi namin kayo nakikita at hindi namin alam kung anong buhay ng bawat isa sa atin, pero meron banal na Espiritu Santo, meron Diyos na nagtutuwid, nagtuturo sa atin sa dapat nating lakaran. Amen. So napakapalad po natin. Amen. Kaya nga po sabi, the plan of God is to you is very personal. Amen. Talagang personal dahil mismo siya nagtuturo sa atin. Mismo siya nagko-correct sa atin. May mga paalala sa atin, itinutuwid yung daan natin, meron chastisement. Bakit? Dahil gusto ng mahal na Panginoon, ituwid yung lakad ng bawat isa sa atin. Amen. So sabi po ng Biblia, mga minamahal, kindly open your Bible. From the book of Psalm, chapter 37, verse 23. From the book of Psalms, chapter 37, verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Amen. Amen. Mga awit, Kabanatang 37, ang talata 23. Ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon at siya nasayahan sa kanyang lakad. Amen. Amen. Palapakan mo natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. So sabi po ng Biblia, God's plan is very detailed. Detalyado. Amen. The steps of a good man are ordered by the Lord. Amen. And He delighted in His way. So by order, ito palang ginagawa natin ng buhay natin, order by order. Amen. Nung araw, nasa trials ka. Ngayon, pinagpapala ka ng mahal na Panginoon. Amen.
Nung araw, pasaway ka. Ngayon, tinutuwid ka ng Diyos upang magamit ka ng mahal na Panginoon. Ever say amen. By order. The steps of a good man are ordered by the Lord. Siya pala ang nag-order nito. Siya pala nagbibigay ng lahat ng bagay na ito para iayos ng Diyos yung buhay mo. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Abang tayo po'y nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, i-guide tayo ng mahal na Panginoon. Ever say amen. Maliwanag, sabi ng Biblia, the plan of God para sa atin, tinatawag na, is very detailed. Napakasarap kung ang Diyos pala ang papatnubay sa atin. Detalyado ang plano ng Diyos. Kaya lahat ng Kristiyano nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na umiibig sa Diyos at ginagawang kalooban ng Diyos, i-order ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Ever say amen. Kaya po mga minamahal, dito kasi para maintindihan natin na kung ibigay pala natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon, sabi mo ng banal na kasulatan, i-order ng Diyos ang buhay mo. Aayusin ng Diyos ang buhay mo. Pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Gagamitin ka ng Diyos. Iingatan ka ng mahal na Panginoon. Aayusin ng Diyos ang bawat detalye ng buhay mo. Ever say amen. Sino ang makapag-ayos ng buhay ng sa kanyang sarili? Sabi nga ng banal na kasulatan, the step of a man is not himself. Ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. We are incapable of planning our lives, sabi po ng Biblia. Amen. Only God can capable of and planning of our vocation and fact. Siya lamang po mag-aayos ng buhay natin. Kaya dito po pinagpala na tayo ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Binigyan tayo ng pastor ng ating beloved, ang ating ginagalang na mga pastor, beloved Mama Dear, nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo mismo ang nangungusap dito upang ituwid ang buhay ng bawat isa atin in order for us to receive the blessing from the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So when the steps of a righteous man, of a good man, are ordered by the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan from the book of Isaiah, chapter 58, verse 11. From the book of Isaiah, chapter 58, verse 11. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Amen. Isayas, Kamarata 58, ang talatay 11. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi, nasisiyahan ng loob ay yung kaluluwa sa mga tuyong dako, at palalakasin ng iyong mga buto, at ay magiging parang halamang nadilig, at parang bukal ng tubig, na ang tubig ay hindi naglilikrat. Amen. Palapakan natin ang malakas ang salita ng Diyos, napakabait ng Diyos. Ever say amen. God's plan is continuous, and the Lord shall guide thee continually. Sabi po ng ating versikulo ng ating nabasa, and the Lord shall guide thee. At ang mahal na Panginoon na mag-guide sa iyo. Napakahirap pag walang Diyos sa buhay natin. Hindi natin kayang i-guide yung buhay natin. Kahit sino sa atin, hindi natin pwedeng i-guide yung buhay natin. Maraming tao ang wala sa mahal na Panginoon, napapariwara ang buhay dahil walang guide ang Diyos sa buhay nila. Amen. Maraming kabataan nahulog sa kasalanan, nahulog sa krimen dahil walang guide ang Diyos sa buhay nila. Maraming kababaihan na napariwara ang buhay dahil walang guide ang Diyos sa buhay nila. Amen. Ibig sabihin, we can do nothing without Him. Amen. Hindi natin kayang iplano ang buhay natin. Kaya sabi po na we cannot plan our lives alone. We need the guidance from the Lord. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. But the Lord our God, He promised to us, He will guide you. He shall guide you. Sabi nga na po naman, when the Holy Spirit is come upon you, He shall guide you into all truth. Amen. Patnubayan tayo sa buong katotohanan. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na pampariwara ang buhay mo kapag lumalakad ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. He will guide thee continually. Tuloy-tuloy pala. Continually. Ibig sabihin, walang putol.
ang biyaya at habag ng Diyos sa buhay natin. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. He will guide you continually. Wala ka nang dapat alalahanin. Because He promised, He will guide you continually. Hindi po ngayon lang, continually, ang pag-aruga, ang pag-aagak ng Diyos sa atin. And satisfy thy soul in drought. Kahit nasa tinatawag na drought, yung katuyuan ba? Tuyo, yung famine. Ever say amen. Kahit wala nga tubig, ang Diyos ang magpo-provide. Ibig sabihin, pasasagaanin ng Diyos ang iyong kaluluwa. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. And make fat thy bones. Napakasarap. Amen. Pagpapalain ka ng Diyos, and thou shalt be like a watered garden. O yung mga watered garden, nakita nyo, sariwa ang bulaklak, sariwa yung damo, sariwa ang mga sanga. Ganon ang Kristiyano, nanulana sa kalooban ng Diyos, lumalakad sa plano ng Diyos. Ganito ang plano ng Diyos. Sabi ng Biblia, and thou shalt be like a watered garden, and like spring of water, whose waters fail not. Palapakan mo natin ang salita ng Diyos. Ito ang mga pangako ng Diyos, continually. Continually ang buhay ng ating beloved parents in the Lord. Ang mga mananampalataya na totoong nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, ito ang magiging buhay mo. Everybody say amen. Ito ang magiging kalalabasan ng buhay mo. Ito ang magiging itsura ng buhay mo kapag ikay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kapag ikay nagpasakop sa kalooban ng Diyos, ito ang magiging buhay mo. May mga chastisement, bakit itinutuwid ng Diyos ang bawat isa atin? Sabi ng banal na kasulatan, upang tayo po'y lumakad sa kalooban ng Diyos. Another thing, sabi po ng Biblia, God's plan is definite and specific. From the book of Isaiah, chapter 30, verse 21, kindly. From the book of Isaiah, chapter 30, verse 21. And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left. Amen. Esayas, Kabanatang 30, ang talata 21. At ang iyong mga pakinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo. Nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo, pagka kayo pumipihit sa kanan at pagka kayo pumipihit sa kaliwa. Amen. Amen. So the plan for God, the plan of God, mga minamahal, is tinatawag na definite and specific. Definite and specific. Ibig sabihin, mga minamahal, ito. And thine ears shall hear a word behind thee. At makakarinig tayo ng salita galing sa Kanya mismo, saying, this is the way. Walk ye in it. Ito ang daan, ito ang lakaran mo. Ever say amen. Kapag ito ang nilakad nating daan, mga minamahal, hindi tayo liliko sa kaliwa, hindi tayo liliko sa kanan, diretso. Ever say amen. Ibig sabihin, ang buhay natin sumusunod sa kalooban ng Diyos. I-definite, specific ang kautusan ng Diyos, anong pinangaral sa banal na pulpito, anong narinig natin, yun ang dapat nating lakaran. Huwag tayong lilihis, huwag tayong gagawa. Sa Bisaya pa, ayaw paghimog kaugaling lungag. Ever say amen. Ayaw paghimog kaugaling lungag. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng sarili mong lakad. Ever say amen. Lumakad ka sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Diretso. Sapagat sabi ng Biblia, ito ang daan. Ang tinig ng Panginoon ay darating sa iyo. Ang pangungusap ng Diyos ay darating sa iyo. Ang Banal na Espiritu Santo ay nangungusap sa iyo. Ito ang dapat mong lakaran, anak, sapagat dito matatamasa mo ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kapag nilakad mo ang lakad ng kalooban ng Diyos, hindi ka mapandol. Ever say amen. Sabi nga na banal na kasulatan ng salita ng Diyos, ibinigay ng Diyos, hindi ito makapangdol. Ever say amen. Hindi ka matisod sa salita ng Diyos. Kailangan, basahin po natin ang banal na kasulatan. Psalm chapter 143 verse 8. Kindly. From the book of Psalms, chapter 143, verse 8. Cause me to hear thy loving kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know thy way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Amen.
Mga awit, Kabanatang 143, ang talatay 8. Iparinig mo sa akin ay iyong kagandang loob sa kinumagahan, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Ibabatid mo sa akin ang daan ang aking dapat lakaran, sapagkat itinas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Amen. Amen. So God wants, mga minamahal, us to inquire about His plan. Gusto ng mahal na Panginoon na mag-inquire tayo sa mahal na Panginoon. Kaya nga nandito tayo sa bahay sambahan. Sabi ng banal na kasulatan, let us go unto the house of the Lord to inquire about His will, about His ways, about His teachings. Tayo po'y narito sa banal na sambahan upang mag-inquire. Ever see, amen? Ibig sabihin, tayo po'y naparito para mag-umingi sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, anong dapat kong gawin? Yung pinapangaral sa banal na pulpito, itong pag-inquire sa kalooban ng Diyos. Ever see, amen? To inquire in His temple. Tayo pupunta sa templo ng Diyos to inquire, mga minamahal, upang alamin natin anong kalooban ng Diyos. Sabi niya, cause me to hear thy loving kindness in the morning, for in thee I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Cause me, ibig sabihin, makipagsusi ka sa Diyos. Mahal na Panginoon, teach me to do thy will. Ever see, amen? Turuan mo akong sa iyong kalooban. Magkaroon tayo ng humble spirit. Tinatawag na mga minamahal na desire. At tinatawag mga minamahal na teachable attitude. Pag napakinggan natin dito, huwag nating salungitin. Ever say amen. Ang napakinggan natin dito, salita ng Diyos, upang tayo po ituwid ng ating mahal na Panginoon, upang lumakad tayo sa plano, sa perpektong kalooban ng Diyos, upang pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. So, God wants to us, mga minamahal, to inquire, o sinasabi mga minamahal, about His plan. Mahal na Panginoon, anong kalooban mo? Pupunta tayo sa bahay, sambahan, dala natin ang ating banal na kasulatan. Lahat ng ating napakinggan dito, yun ang gusto nang ipagawa sa atin ng mahal na Panginoon. Anong bagong utos ang ating napakinggan na dapat nating gawin? Anong mga kauturuan na dapat nating isabuhay at iwasan ng kasalanan? Yun naman po, ever see, amen. Upang tayo po'y kabagan at kawaan at pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Sabi po ng the will of the Lord is always good. Amen. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, kindly. From the book of Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Roma, Kabanatang 12, ang talatay 2. Hatog kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi magiba kayo sa mamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. So the will of the Lord, the will of God is always good, acceptable and perfect for the particular believers. So sabi po ng Biblia, and be not conformed to this world. Ang sanlibutan, hindi yan ang maging dapat buhay natin. Separate, sabi po ng Biblia, not conform to this world. Sabi po ng Biblia. But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So ito po ang gusto ng mahal na Panginoon, sabi po ng Biblia, ang plano ng Diyos para sa kabutihan nating lahat. Walang plano ang Diyos para sa ikapapahamak natin. Ang lahat ng plano ng Diyos para sa ikapagiginhawa ng iyong kaluluwa. Para sa ikabubuti ng iyong buhay. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, huwag kang makiayon sa libutan, huwag kang makiayon. Pinag-aralan natin what is the Word and what are the things that in the Word. And whosoever loveth the Word, the love of God is not in him. Kapag inibig mo ang sanlibutan, wala sa iyong pag-ibig ng Diyos. Kapag ang sanlibutan, anong mga bagay sa sanlibutan? Kaya sabi ng Biblia, be transformed. Huwag tayong makiayon. Mag-iba tayo. Ever see, amen? Sabi nga, be holy, for I am holy. Pag sinabing holy, mga minamahal, nearness ka sa presensya ng Diyos.
Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos ay malapit sa iyo. Yan ang sinasabi ng holiness. Ang desire ng iyong puso, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. So God's plan is very important, mga minamahal, for every life. Dahil sabi po ng Biblia, mga kapatid, na kung ang kalooban ng Diyos ay hindi natin magawa, ay Jeremiah chapter 10, verse 23. Kindly. In the book of Jeremiah, chapter 10, verse 23. O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. Amen. Jeremias, Kabanatang 10, ang talay 23. O Panginoon, talastas ko ng lakad ng tao hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang matuwid ng kanyang mahakbang. Amen. Amen. Ever say amen. So sabi po mga minamahal, it is sad fact that it is possible to miss the plan of God in our selfish and stubborn ways to do our own planning. This is a tragic mistake and to be avoided. Ever say amen. Because of our own stubbornness, we miss the perfect plan of God in your lives. Ever say amen. Dahil sa ating stubbornness, yung minsan kagahig ulo ba, nawawala ang plano ng Diyos, yung tinatawag na perfectong plano ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia na tinabasa, O Lord, I know that the way of man is not himself. It is not in man that walketh to direct his steps. Hindi pala natin pwedeng iplano ang buhay natin. Kaya po mga minamahal, totoo yun. Maraming tao na pariwara ang buhay, nasa bilangguan, pumunta ka sa bilangguan, pag pumunta kami sa mga jail ministry, mga babae, mga female inmates, naabag ka sa kanila, lahat ng buhay nila na pariwara. Dahil walang guide, walang Diyos na pumatnubay sa kanila. Walang salita ng Diyos na napakinggan. Mapalad tayo rito, mga minamahal, na pakinggan natin ang salita ng Diyos. Naguhubog sa atin. Amen. Naguhubog sa atin kung paano tayo lumakad sa kalooban ng Diyos. Yung mga na-rehab, di ba po mga sangyaw group, yung mga na-rehab na yun, ang problema lang, drugs lang yun minsan. Amen. Nandun sila sa rehabilitation center. Ang iba, religyoso, ang mga magulang, mayaman ang pamilya, nasadlak ang kanilang mga anak sa ganong uri ng buhay. Hindi nila kagustuhan ng anak, hindi kagustuhan ng magulang. Ito'y gawa ng kaaway. Dahil sabi nga ng Biblia, Satan came to kill, to steal, and to destroy. Amen. Sabalit sa atin, napakapalad na natin dito sa church, yung ating mga anak, sabi nga, train up a child in the way he should go. And when he is old, he shall not depart from it. Tinuturuan natin yung mga anak natin paano sila magpuri kahit mga toddlers pala, mga batang gamay. Para matuto sila kung ano ang paglilingkod sa Diyos. Hindi sila hiwalay. At sila'y pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, sabi po ng Biblia, the plans of God for us is important. No? Importante ang plano ng Diyos sa buhay natin. Na huwag ma-miss yung magandang plano, yung oportunidad ng binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lahat tayo binigyan ng oportunidad ng Diyos. Amen. Kung tayo po'y susunod sa kalooban ng Diyos, pahalagaan natin ang oportunidad na ito, mga minamahal. Tayo rin po ang makikinabang pagdating ng araw. Sabihin mo, napakabait ng Diyos sa buhay mo dahil una, sinunod mo ang plano ng Diyos. Hindi natin pwedeng ipagyabang minsan yung ating ganong buhay natin ngayon. Wag. Amen. Wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos. Kahit anong bagay, hindi natin pwedeng ipagmalaki sa mahal na Panginoon. Dahil hindi natin hawak lahat ng bagay niyan. Ang kayamanan para yung flying with wings, sabi nga po ng Biblia, lumilipad lang yan, lilipas. Amen. Pero kapag tayo po'y nagpapakumbaba, laging nasa pagsusumamo, mahal na Panginoon, kung ibibigay mo ito para maggamit sa banal na gawain, para sa kalwalhatian ng iyong pangalan,
Mahal na Panginoon, maraming salamat. Amen. Huwag kang ihiwalay sa mahal na Panginoon. Huwag mo kong iwanan. Huwag kang umiwalay sa akin. Kung ako'y pagpalain mo, sabi ni David, mga manahal, sabi niya, gagamitin para sa banal na gawain, para sa kalwalatian ng iyong pangalan. Lahat ng bagay na matanggap natin, lahat ng pagpapala, for this glory, amen. Para sa kapurihan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, napakabait ng Diyos kapag nasunod natin ang banal na kalooban ng Diyos, mga minamahal. Hindi hiwalay sa iyong mahal na Panginoon. Continually, hanggat ikay nabubuhay sa daigdig na ito. Hanggat saan dar makakarating, nandyan ang abag at biyaya ng Diyos sa buhay mo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So God's plans always, mga minamahal, include certain futures. Una, separation from sin unto holiness. Huwag nating ibigin ang kasalanan. Hiwalay tayo sa kasalanan. Ulitin ko po, mga minamahal, separation from sin unto holiness. Sa iba ng banal na kasulatan, doing good deeds is always God's will. Gumawa tayo ng mabuti para sa mahal na Panginoon. At magtiwala tayo sa Diyos. Yung condition para sa kanyang guidance, last verse from the book of Psalm chapter 37, beginning verse 3 up to 7. From the book of Psalms, chapter 37, verses 3 to 7. Trust in the Lord, and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Amen. Mga awit, Kabanatang 37, ang 3 hanggang 7. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahang ka sa lupain at gayon mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa na iyong puso. Ihabilin mo yung lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. At Kanyang palalabasing gaya na liwanag ang iyong katuwiran. At iyong kahatulan ay gaya ng katanghalian tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa na dahil sa Kanya nagmiginhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa lalaki, nagpapangyari ng mga masamang katha. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po yung mga conditions. Mga minamahal. Una, trust in the Lord. Amen. Guidance is only, mga minamahal, for the believer. So trust in the Lord. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin na magtiwala, mga minamahal. Alam natin na ang Diyos ay mapagkatiwalaan sapagkat siya'y faithful. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Trust in Him. Trust in the Lord. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Lord, we can do nothing without your guidance and help. So we put our trust in you. Magtiwala kami sa mahal na Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. And delight thyself in the Lord. Ito yung sabi ng delight. Pag delight, mga minamahal, to delight yourself in the Lord is to desire and enjoy the nearness of His presence and the truth and righteousness of His word. So those who delight themselves in the Lord, God gives the desire of their heart. God will answer their prayer and cry. At ang sabi mo ng Biblia, and God, mga minamahal, our desires are in accordance with His will. So pag magtiwala, mag-delight ka sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, mami naman magpagaligaya ka sa Panginoon, ang presensya ng Diyos ay malapit ka sa presensya ng Diyos at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Commit thy way unto the Lord. Commit thy way. Ihabilin mo sa Diyos ang iyong lakad. Mahal na Panginoon, ito ang aking lakad. Please, be with me. Amen. Samahan mo ko, mahal na Panginoon. Wala akong magagawa sa ganang akin. Ihabilin mo sa Diyos ang iyong lakad. Napakasarap para kang anak na nagsusumamo sa iyong ama. Sabi, mahal na Panginoon, gabayan mo ko sa aking lakad. Patnubayan mo kung saan man ako pututungo, sapagkat wala akong magagawa kung wala ka. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wait patiently. Huwag tayong magmadali kung ano ang kalooban ng Diyos. Yan ang dapat nating gawin. And surrender to the will of God. We must be willing to obey His will.
Mga minamahal, ito po ang kailangan ng bawat isa atin upang tayo po'y patnubayan, pagpalain ng mahal na Panginoon. Every shout, praise the Lord. So trust in the Lord, delight thyself in the Lord, commit thy way in the Lord, rest in the Lord, and wait patiently, every seaman, and surrender to the will of the Lord. Ito ang kondisyon para ang mahal na Panginoon magpala sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Habang tayo mag-awit sa mahal na Panginoon, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon sa kanyang kagandahang loob sa atin. Napakaraming pagpapala na dapat nating pasalamatan sa Diyos na tayo po'y kinabagan at pinagpala ng mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, minsan pa natin ibabot sa Diyos ang ating pasalamat. Praise the Lord. Thank you so much, dearest Lord. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. You teach me how to live like you. You show me the way where I may go. I was lost and stray when you called me yours, oh my Lord. And sometimes I think
Lord. Hallelujah. Yes, Lord. presence, oh God. Thank you so much for your word. Thank you so much, oh God, for everything. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y dadako sa ating mga pangailangan, sa ating mga panalangin, mahal na minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Habang nasa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng Diyos, kausapin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mag-iusap tayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong hiwalayan ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. 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 Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus. Sa walang dalangin po ng aming ginagalang minamahal, Evangelista Willis Radalmeda. Minsan ang ba narito kami, O Diyos, na nagpapakumbabang loob, humingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, O Diyos. Saan mo kami nasumpungan? Minsan sa aming mga kainan, O God.
Patawarin mo kaming lahat, ugasan mo ang aming mga puso, O God. Muli, O God Diyos, ikiling mo yung pandinig sa aming mga dalangin. Patuloy mo kaming kabagan, palakasin ang bawat isa sa amin, O God. Turuan kami sumunod sa iyong kalooban, O Diyos, upang huwag kaming mawalay sa iyo. Dagdagan mo ang aming takot na magkasala, dagdagan mo ang aming pag-ibig sa iyo, O God. Pagpalain mo ang bawat kapatiran, nabutin mo ang pangailangan, lutasin mo ang mga problema. Paggalingin mo lahat ng may karamdaman, O Diyos. Pagpalain mo rin po ang aming ginagalang na mga pastor, mabang buhay. Maging sa kanyang beloved children, ibuhos mo masaganang pagmamalang, financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual, sambayan ng aming beloved pastor, lahat ng mga kapatiran sa buong mundo, lahat ng aming mahal sa buhay, ingatan mo at pagpalain kaming lahat. Pagpalain mo kami sa lahat ng bagay, sa financial, material, lalo tigit sa spiritual, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ipatong ang kamay sa inyong ulo, mga minamahal. I-cast out po natin ang mga karamdaman. Hallelujah. Dakila namin nga sa oras na ito, aming ginagamit yung dakila at makapangyari ang pangalan. At aming sama-samang sinasawayang lahat ng uri ng karamdaman, mga problema sa mga kapatiran, mga panlalapaypay, panlalamig, gawa ng kaaway, cast out. Doubt, sin, and belief, cast out. Lukewarmness, cast out. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out. Vanity, vain glory, anger, hatred, cast out from us in Jesus' name. Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal, at bilang papuring pasalamat sa mga Panginoon, tayo po sumigaw na 3 beses. Sumigaw ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating announcement. Praise the Lord. At meron po tayong abang announcement. Kung wala pa ito po mga kapatid, announcement po, practice tomorrow, Saturday, March 12. At ang Beloved Youth Choir, 8 to 11 sa tanghali. At ang ating pong Beloved Finest Choir, 1 to 4. Yan po ang ating announcement, mga minamahal. At ating bubanal gawain sa araw ng linggo, magsimula po tayo ng alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Miyerkules, alas 4 hanggang alas 8. At araw po ng Biyernes, kagaya nito, alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. Habang nag-adjust po tayo sa oras, pag babalik po tayo sa normal na ating oras. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at hanggang dito naman po ang ating announcement. Lahat po tayo tumayo, mga minamahal. Tayo po magkaisang manalangin para sa ating closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, labis po ang aming pagpasalamat sa iyo, Banal, sa iyong patnubay, sa iyong paggabay, sa aming pananambahan muli sa oras na ito. Salamat pong marami, O Diyos, sa iyong lalo't higit sa iyong banal at matamis na presensya, sa pag-iingat sa mga kapatiran, pinarating na maluwalhati, O Diyos. At ganyan din po sa aming pag-uwi, ingatan mo po ang bawat isa, paratingin mo na maluwalhati sa kanilang makantahanan, O God, at ibalik sila sa sunod na gawain. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, amen. God bless you po, mga minamahal. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. God bless po.